Kung meron mang aral na itinuro ng matagal na pagkakulong ni dating Senador Leila de Lima ay ang pagtiwala sa sistema ng hudikatura ng bansa. Ito ang deklarasyon ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng paglaya ni de Lima matapos payagan ng Muntinlupa Regional Trial Court na makapaglagak ng piyansa. Ayon kay Hontiveros, hindi bumitaw si Senador Leila at ganoon din ang kanyang mga abogado at taga-suporta sa loob ng halos 7 taon. Sa dulo ng lahat ay maaari pa rin namang magdesisyon ng tamang hudikatura pabor sa isang isinakdal sa mga gawa-gawang kaso. Si de Lima ang siya umunong tumanggap ng pinakamatinding dagok ng panggigipit ng Duterte administration, kaya't ang kanyang paglaya hindi lang panalo ni Senador Leila kundi panalo din ng buong oposisyon ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Personal na sinalubong ni Senador Risa si de Lima sa isang hotel sa Cubao, Quezon City kagabi kung saan dumiretso ang dating senador mula sa PNP Custodial Facility sa Campok Crame. Pero sa huli, sa araw na ito, dahil hindi talaga bumitaw si Leila, dahil hindi talaga bumitaw, kumapit lang talaga ang mas maraming mamamayan, di pilit natin ipinakita na pwede naman palang magdesisyon ng tama ang ating judicial system. Pwede naman palang tayo mga mamamayan dahil lumalahok sa mga proseso at institusyon ng politika kahit mahirap ay magbubunga din ng isang pagpapalaya tulad para kay Leila. Nauna nang inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi na ito nagulat sa paglaya ni dating Senador de Lima dahil nakagawian ng nakalalayang mga ipinakulong ng dating administrasyon dahil sa kawalan na ng interes ang bagong administrasyon na iporsige ang kaso. Inamin ni de la Rosa na isang matinding dagok ito sa kampanya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa iligal na droga. Well, expected ko niya. Naging trend naman talaga yan dito sa Pilipinas, no? Kapag yung administrasyon nag-file ng kaso, pagkapalitan yung administrasyon, tila humihina ang kaso. Parang gano'n na nagpapansin ko. That's my plain observation. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.